Magandang araw, ako si Ginang Christine Joy Villamin Dico. Hayaan yung iulat ko sa inyo ang consumerism at materialism, okay? At ang kaugnayan nito sa pamilya. Okay? So, sa panahon ngayon, saan man tayo tumingin sa TV, social media, o kahit sa kalsada, may makikita tayong mga patalastas na nagsasabing buy now or upgrade today. Okay? So, ito ang mukha ng konsumerismo at materialismo. Dalawang konseptong malalim ang epekto sa ating pamilya at ugali, gayon na rin sa ating lipunan. Okay? So, ano ba ang konsumerismo? Ito ay ang paniniwala o gawi ng labis na pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo kahit hindi mo naman kailangan. Habang ang materialismo naman ay ang pagpapahalaga sa mga ari-arian at yaman bilang sukatan ng tagumpay at kaligayahan. Okay, so ngunit sa likod ng makukulay na patalastas na ito, may mga hindi nakikitang epekto. Okay, so una, sa pamilya. Nababawasan ng oras na magkasama dahil mas inuuna ng ilan ang trabaho o kumita ng pera kaysa paigtingin ang relasyon. Okay? So, nagiging batayan din ng halaga ang kung ano ang meron, hindi kung sino ka talaga. Minsan pa nga, nagkakabaon-baon tayo sa utang dahil sa pagnanais na makasabay sa uso. Sa lipunan naman, lumalawak ang agwat ng mayaman at mahirap. Dumarami ang basura, nasisira ang kalikasan, at ang mga pagpapahalaga tulad ng pagiging mapagpasalamat at simple. Ito ay napapalitan ng inggit at kompetisyon. At hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagaganap pa rin ang mga bagay na ito. Okay? So, ipinakikita sa mga pag-aaral na ang labis na materialismo ay kaugnay ng mababang antas ng kasiyahan, kalungkutan, kakulangan sa empatiya, at mas mataas na stress, lalo na sa mga kabataan ngayon. Okay? At minsan nagiging dahilan ito ng pagkasira ng isang pamilya. Pero hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Okay? So, una, isabuhay natin ang simpleng pamumuhay. Pangalawa, turuan natin ang kabataan ng tamang paggamit ng pera at tamang pagpapahalaga rito. Ikatlo, pahalagahan natin ang ugnayan kaysa sa ari-arian. At higit sa lahat, maging mapanuri tayo sa impluwensya ng social media at patalastas. Okay? Bilhin lang natin kung anong kailangan. Tandaan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng gamit, kundi sa kabutihan ng puso at kaugnayan sa kapwa. Kapag natutuhan nating maging kontento at mapagpasalamat, doon natin mararanasan ng tunay na kasaganahan. Yun lamang po. Maraming salamat!